So, isang magandang umaga na naman mga idol. Ayan. So, dun sa mga gusto na naman matuto, para na naman sa inyo to. Hindi to dun sa para sa mga veterano na alam na ito. Okay, so ngayon kung gusto mong matuto, gusto mong magkaroon ng idea kung nag-uumpisa ka pa lang, panoorin mo tong video na to para magkaroon ka ng idea kung paano ang tamang paglagay ng piston ring. Yan, dito sa ating piston. Yan, ayan yung mga ring. Okay? Ngayon, kung veterano ka, nasa iyo kung panoorin mo. Pero kung hindi mo gusto, skip mo na lang. Okay, so yun, umpisahan natin mga idol. So ayan mga idol, no. So ipapaliwanag ko muna sa inyo kung saan ba dapat nakapwesto yung ating mga piston ring. Okay? So gagamit tayo ng marker para kahit papaano yung iba ay magkaroon ng idea. Okay? So yan, kung makikita nyo sa piston, ito yung kanyang butas ng pin. Ayan, ito yung piston pin, di ba? Tapos may nakalagay yan dito na marking. Ayan, no? May nakalagay siya na marking dito. Ito yung kanyang exhaust. Okay, so exhaust yan. Tapos ito yung intake. Basta pag may marking mga idol, exhaust yan. Exhaust. Lagay natin X. Tapos ito naman yung kanyang N. Sulatan din natin dito ng N. Yan. So intake tsaka exhaust. Basta pag may mga ganito. Minsan may mga guhit, no? Okay. So arrow madalas. So ngayon naman, siyempre pag naglagay tayo ng piston, mga piston ring, so dito natin siya ipopwesto. So napakahalaga na hindi siya tatapat dito sa mismong butas ng piston pin. Ayan, sa mga dyan kasi madalas ang nangyayari, pagka nakatapat yung mga piston ring natin dito ay mabilis siyang umusok or mabilis siyang magkaroon ng problema yung ating cylinder block. Alright, so ito naman base lang sa experience din natin. So hindi naman tayo magaling, pero kailangan natin bigyan ng idea yung iba para kahit pa paano, kung una pa lang silang magkalas, papanood nilang video na to, ibig sabihin na meron silang natutunan or nagkaroon sila ng idea. Okay? So yan, kung makikita nyo, ito yung intake, ito yung exhaust. Sa mga ring naman, kahit saan nyo naman siya umpisahan, pero kailangan lang kasi talaga yung mga dulo ng mga piston ring natin ay nasa tamang paglagay, nasa tamang position. Okay? So umpisahan natin. So kahit alin dyan nga dyan mga idol, no? So yan, maguguhit tayo dito. Yan, dito tayo isa. Guhitan natin dito isa. Guhitan din natin dito isa. Yan, tapos guhit din tayo dito ng isa. Yan, tapos guguhit tayo dito ng isa. Ayan. So kung makikita nyo, apat yung nilagay natin na guhit. So dyan natin nilalagay yung pwesto ng ring. Tapos maglalagay din tayo ng isa dito. Ayan. Tapos dito, kahit dito maglagay din tayo. Para ito naman kahit saan mo umpisahan. So ngayon, umpisahan natin para magkaroon kayo ng idea. Okay? So siyempre, unahin natin mga idol yung ating oil expander ring. So ano ba yung oil expander ring? Ito yung oil expander ring. Ito yung napakalaga sa lahat na hindi talaga siya tumapat sa pinakabutas ng piston pin. Okay? So sa piston ring naman niya mga idol, ito yung kanyang oil expander ring. So kung makikita nyo yung dugtungan niya, nakataob, nakagano. So hindi lang malinaw siguro. Ayan, oh, kung makikita nyo, nakataob siya, di ba? So kasi mga idol, malimit na ginagawa ko. Pag naglagay ako ng ganito mga idol ay nakatihaya to. Ayan. Dapat na ganyan yung dulo niyan. So kahit alin naman dito, kahit pa ganito. Okay, so kahit pa ganyan na nakataob yung dulo or kahit pa ganito, so wala namang problema. Pero malimit kasi na nakikita din natin sa iba ay nakatihaya. So umpisahan na natin. So makikita nyo, intake exhaust. So kaya ako naguhit dito mga idol, kaya din ako naguhit dito. So ito kasing oil expander ring, pag gusto kayo kung dito niya siya umpisahan sa exhaust, kung dito rin siya umpisahan sa intake. Pero ako kasi mga idol, inuumpisahan ko talaga ito ay dito sa intake. Okay, sa intake, pero nakatihaya siya. Ayan, nakatihaya yung pinakadugtungan, no, kung makikita nyo. Okay, dapat nakatihaya yung pag ganun. O yan, nilagay natin. So yan, nilagay natin yung oil expander ring. So yung dugtungan ng oil expander ring mga idol, kung makikita nyo, dito rin siya tinapat ko sa guhit. Dito rin siya sa pinakagitna. Ayan o, pinakagitna. Ayan mga idol ha. Ayan o. Ayan. So sa pinakagitna. Kaya din ako naglalagay ng dalawa na yan mga idol kasi dyan natin ilalagay yung dalawang bottom ring. So ang bottom ring mga idol ay asawa po yan ng oil expander ring. Kumbaga pinagitnaan niya tong oil expander ring. Isang bottom ring sa taas, isang bottom ring sa ilalim. Okay, so sa paglagay naman wala namang baliktaran to. Yung bottom ring na to, dalawa.
So sa paglagay naman, kaya ako naglagay ng guhit dyan kasi dyan natin siya itatapat. Ayan, dyan natin siya itatapat. Yung pinakadulo ng piston ring or bottom ring. Ayan, lagay natin siya dito. Okay? Ayan. So, napakahalaga mga idol na nakatapat siya dito, no? Ayan. Okay, tapos yung isang guhit na nilagay natin dyan mga idol na isa, dito rin natin lalagay yung isang bottom ring naman. Okay, so lagay natin dito yung isang bottom ring din. Dapat tapat na tapat yan. Yan. So napakahalaga na nasa ayos yung ating mga bottom ring at oil expander ring. Okay? So ang kinalabasan ng ring natin, no? Ang kinalabasan ng ring natin, dito yung oil expander ring, yan, dito sa gitna. Tapos yung bottom ring na dalawa, nandito sa isang guhit na yan, yung dulo. Dito rin yung isang dulo. Basta iwasan yung matapat dito sa pinaka piston pin. Okay? So, siyempre tapos na tayo sa oil ring, tapos na rin tayo sa dalawang bottom ring. Dito naman tayo ngayon sa first compression ring at saka second compression ring. Okay? So, siyempre dito kayo nag-umpisa sa kabila. Dito kayo nag-umpisa sa kabila sa intake. So, ngayon babaliktaran nyo ng piston. Dito naman tayo tatapat sa exhaust. Okay? So, kaya ako naglagay din ng ganyan mga idol na dalawang guhit. Diyan din natin tatapat yung first at saka second compression ring. Okay, so sa second compression ring naman niya mga idol, kung makikita nyo, ito naman, minsan may marking siya. May marking dito o may nakalagay na top 2 o kundi nakalagay na 2. So, pag nakalagay dyan na 2, pag may nakalagay dyan na marking, dapat ganito ang paglagay niyan. Kasi kung dito yung marking niya, dapat ganyan din ang paglagay nyo. Siyempre, dahil nag-guhit tayo dito, ito na lang yung ilagay. Dito rin natin siya ilalagay. Yan. Ito yung second compression ring. So, ang pinagkaibahan po ng second compression ring sa first compression, ang second compression ring po mga idol ay medyo malapad siya ng konti. Compare nyo sa first compression na medyo maiksi. Ayan, medyo maikit. Ano lang siya, ayan, maiksi. Ang second compression kasi mga idol ay medyo malapad ng konti. Tapos, dito naman tayo sa first compression. Ito yung tinatawag na first compression. Siyempre ito, kung wala na yung marking niya, ito, matatandaan nyo to. Kasi, meron niya siyang, ayan o, may pa-slant siya na hugis pa ganun. Ngayon, kung binaliktad mo yan, wala yon, no? So, siyempre, pag merong guhit na pa-ilalim, pababa, or pa ganun, mga idol, pa-slant, yan yung ibig sabihin ay first compression ring. Okay, so ilagay din natin siya dito sa ginuhit natin. Ilagay natin siya dito sa taas. Okay, so kung makikita nyo mga idol, no, ito rin yung guhit, dito rin natin tinapat yung dulo. Ito rin yung guhit, dito rin yung tinapat natin yung dulo. So ang kinalabasan lahat ng ring, ito yung second compression ring, ito yung first compression ring, ito yung bottom ring na isa, ito yung isang bottom ring, tapos yung oil expander ring ay yung dito sa gitna. Okay, so ang kinalabasan ng mga dulo to dulo ay paikis. So pag ito yung dulo niya, yan yung dulo niya, kabila naman, yan, tapos ito naman yung oil expander ring, yan, di ba? So ang kinalabasan ng mga ring mga idol ay paikis siya. Sana nakabigay ng idea dun sa iba mga idol, no, sa step by step na tutorial natin dito sa mga piston ring. So napakahalaga na alam nyo to. Okay, so yun lang. Maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea dun sa iba. Mga gustong matuto. Alright!